kasaysayan ng Pilipinas, may mga kapatirang hindi humingi ng pansin, pero malaki ang iniwan na bakas. Sinukuan Lodge No. 16, isang lohiyang tumawid sa rebolusyon, pagkakahati at panahon. Ano ang nagpapatuloy sa liwanag nito hanggang ngayon? To give you briefly, actually ang Sinukuan Lodge under Grand Oriente Espanyol was established during November 30, 1903. It was organized by Felipe Buencamino, sila Morales, sila Paez, and some other brethren, no? And then later on, sinabit nila sa Grand Oriente Espanyol, and then they were given the charter. Tinawag silang Sinukuan number 272. Then, after the revolution, nawala lahat ng mga lodges. During the war, World War II, Sinukuan Lodge was in darkness. So, kumbaga nawala. So, binuo ngayon to at nakabuo ang 7 lodges. If I remember, nandyan ang Wala na Lodge, Dalisay Lodge, Dapitan, Sinukuan, Biyak na Bato. Sila ang mga naunang lodges na bumuo ulit para manumbalik ang mga mission after the World War II. That in itself speaks a lot about the Lodge. It being one of the pivotal roles during the unification of the two, alternately election of American and Filipino Grandmasters. The mere fact that it's an old lodge, it's really embedded to the history of the Philippines. In 1903, that was the start in the Philippines. But before that, it's already been established. Ang kwento ng Sinukuan Lodge ay kwento rin ng pagbabago ng masonry sa Pilipinas. Sa panahong iyon, hindi lamang organisasyon ang hinuhubog, kundi pagkakaisa matapos ang pagkakahati ng mga mason sa bansa. Kabilang sa mga naging kasapi ng lohiyang ito ang mga kilalang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas na sina Rafael Palma, Quintin Paredes at Felipe Buencamino Jr. Sinukuan is special just simply because the first Filipino who become a Grandmaster came from Sinukuan Lodge No. 16. And that is the Commonwealth President, which is Manuel L. Quezon. Bago pa man siya makilala bilang Pangulo ng Commonwealth, si Quezon ay isang mason. Hinubog ng mga prinsipyong nagbibigay halaga sa tungkulin, pagkakaisa at paglilingkod. The first 3 Grandmasters of the Grand Lodge of the Philippines were from Sinukuan Lodge No. 16. Ang pamumuno sa isang lohiyang may ganitong kasaysayan ay may kaakibat na responsibilidad. Para kay Worshipful Master Neil Estrella, ang kanyang termino ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng mga gawain ng lohiya. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pagbibigay halaga sa pamana ng mga nauna. Masonry is one way of glorifying God. At dahil po dito, tayo po ay in-expect natin na we make better men. Yun po ang misyon ng masonarya. Yun po ang paniniwala ko na kapag tayo po mga mason, ay dapat po ang una nating pinanindigan ay yung paniniwala po. Yun po nag-iisang Diyos natin. Way back 26 years ago, when I joined Masonry, my primary intention was to join a brotherhood na makakatulong po sa akin na maging mas mahusay na tao at mahusay pong nilalang sa ating lipunan. Kaya po nung narinig ko about Masonry, nalam ko po to, I did my own research, and after of course yung dinaanan po namin para po maging isang full-fledged na mason, ay ito na po ang naging resulta. Ang mason noon at mason ngayon ay wala pong pagkakaiba. Dapat po ay panatiliin natin na tayo ay nakafocus doon sa pagiging mas mabuting tao, lalo na po sa ating kapwa. Kasi ang utos po ng Diyos, kung ano po yung ginagawa natin sa ating kapwa, yun din po yung ginagawa natin sa Kanya bilang ating Creator. Sa lahat po ng mga kapatid na mason, maging sinukuan man po, kayo'y taga-ibang lohiya. Huwag po sana natin kalimutan na ang ating pagiging mason ay nakapundasyon po at nakaangkor sa pagmamahal po sa Diyos.
at sa paniniwala sa Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Kasi yan lang po ang kinakapitan natin. To the brethren of Sinukuan Lodge number 16, panatilihin po natin na matibay ang ating loya para sa mga henerasyong pandarating na papalit sa atin pagdating ng panahon. Let's proceed bravely to the future, armed with the teachings of Masonry, and hopefully never lose sight of harmony and service to the fraternity. Worshipful Neil, as a worshipful master, nagawa mo yung dapat mong gawin. Hindi mo pinabayaan ang lodge. Kung ano man yung pagkukulang mo, nagawa mo pa rin tapatan at ayusin yung during your term. Kaya, job well done, worshipful. One thing I like about Worshipful Master Neil's term is that he was able to reach out to a lot of those who were not so active in the past years. Perhaps him being one of the more senior member of the lodge. We have been working together for almost 3 years now because I was a junior warden, senior warden, and I know you have a very wide vision. Congratulations for what you have done to the lodge. Worshipful Master Neil Anthony Estrella, thank you sa guidance, hindi lang sa pasok sa Mason, being a friend and a brother. Thank you at marami kaming, ako especially, marami akong natutunan sa iyo. And I hope we will continue our brotherhood forever in our lives. Ang istorya ng Sinukuan Lodge number 16 ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na isinusulat sa bawat termino ng pamumuno, sa bawat bagong kasapi, at sa bawat gawaing iniaalay sa kapatiran at sa bayan. Sa pagtatapos ng termino ni Worshipful Master Neil Estrella, nananatili ang adhikain ng lohiya, ang pagpapanatili ng pagkakaisa, kapatiran, at ang patuloy na paghahanap ng liwanag. Hindi lamang para sa Masonry, kundi para sa lipunang ginagalawan nito. Good luck po sa ating lahat, sa ating journey sa Masonry. At sana po, again, huwag natin kalimutan na ang kapatiran ay dapat nagmamahalan. Utos din po ng ating Diyos yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Masonarya.